to, we'll do an ultimate lawag food tour dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Kasi mabaho siya. Ito ba? Mula sa 6 a.m. unique breakfast na itawag na highball, So yung ulam mo yung noodles. Yeah. Carbs on carbs. Carbs on carbs. legendary karinderya na nagbibenta ng iba't ibang Ilocano dishes, Pero ito, baka. So raw meat siya. Sarap tong beef sashimi. iconic pansitan ng lawag, Jack, January pa birthday ko pero parang happy birthday to me. hanggang sa pagkain ng iba't ibang authentic Ilocano vegetable food. O parang lahat ng flavors nanggagaling doon sa gulay. Ready ka na ba? Tara! Ilocos Norte is a province in the northernmost region of the Philippines and is a place of rich history, vibrant culture, and breathtaking landscapes. And more than that, it's the home of some of the best delicious dishes in Northern Luzon. Nanggaling na ako sa Ilocos Sur noong 2022. And now, it's time to discover Ilocos Norte. For this Ilocos Norte series, makakasama natin ang kaibigan ko si Jax, isang Ilocano foodie at owner ng Urban Corn Dogs. Dadalhin niya ako sa ilan sa mga favorite local food spots ng mga Ilocano. Okay, isang magandang umaga dito sa Lawag. Jack, balita ko, pag-usapang breakfast daw talaga, o medyo may hangover ka pa, itong tinatawag na highball daw, yung magandang panimulat. But first, breakfast. It's 6 a.m. in the morning and may jet lag pa kami. Kaya naman wala akong hihingilin pa, kundi humigop na mainit na sabaw na gigising sa amin. Welcome to Ocampos Highball. Highball is like paksiw. Papaitan na walang papayat. So yun yung tawag nyo dito sa ganun, papaitan na walang paksiw, is paksiw. Is paksiw, Kasi yes. kapag pag sa Metro Manila, pag sa paksiw, either dalawa yan. Paksiw na lechon, yung medyo masarsa, o kaya paksiw na maasim. Yung highball naman is paksiw na may noodles. So Parang mami, no? Oo, parang mami siya. Highball basically is an Ilocano version of mami. It is a noodle soup made with Mickey noodles, chicken stock, and beef meats or beef innards. At itong Ocampos ang pinakabatikan sa pag-serve nito. And one bowl of highball costs only 30 pesos. Alam mo, gusto ko lang yung vibes dito, no? Like, anong oras pa lang ba? Diyos ko, 6:30 a.m. pa lang pero jam-pack sila. At I mean, dito nag-aalmusal talaga yung halo-halo. Siguro yung iba dyan, magsisimula pa lang yung araw. Yung iba dyan, kakagaling lang sa inuman. O iba, papasok pala sa eskwelahan. Pero dito muna. Very hidden gem. Hidden gem, oo. Lawag. Simulan na natin. So, gusto ko tikman yung sabaw. Sabaw muna tayo, tikman natin yung pinaka-stock niya. So, yung tsura niya, visually parang mami lang din. Ayan, nakita ko yung laman loob. May tuwalya ako nakikita, may karne, may taba. Sige, tikman natin yung sabaw. Ooh. Okay. Alam mo, parang mami nga, pero ito mas mapait. May konting pait siya. Salty. Ito, on the saltier side, yeah? Savory. Pero parang yung alat niya magigising yung umaga mo, eh, no? I know that may lalagyan tayong Yun. sugarcane na suka. Sukang Ilocano to, no? So, Na may mga sili. sili. Sige, lagyan natin. Gawin ko, kuha ko ng karne na may noodles. Parang Mickey noodles gamit nila. Tapos, pansin ko dito, pare, ilalagay mo sa kanin natin. So, yung ulam mo yung noodles. Yeah. Carbs on carbs. Carbs on carbs. Okay, ibang klase mag-almusal Ayos, yung mga Ilocano. Kuha tayo ng isang ultimate bite. Cheers. I can see why hangover cure to. Yung carbs on carbs. Ako rin. Alam mo, ang sarap ng pagkalambot ng noodles. Easy bite lang eh. And then the hint of the sourness ng sugar cane na vinegar na yun. Iba yung aroma na nabibigay yun sa pinaka-noodles How natin. about yung hint of heat? Medyo, may konti, but not too much. Tapos pinaka-gusto ko dun, yung pinaka-karne natin, lambot din. Di ba? So, tinono is inihaw. Okay. Inihaw na, parang yempo, Should parang be, ganun. Pork. Okay, sige. Usually pork siya. Sige, tikman natin. By itself. Very straightforward. On the saltier side, very smoky, may konting tamis. But ito yung inihaw na yempo na hindi siya like sobrang flavorful, pero na-hit niya na. Sakto lang. Kinukuha na yung tinuno, lagay sa highball, parang extra karne nila. Tapos, lagay sa kanin, kuha tayo noodles, tsaka yung tinuno.
Kung tatanungin mo, this is like a perfect breakfast lang talaga. Yeah. So, ang simple lang, walang kaarte-arte. You're enjoying in the very homey vibes dito sa Ilocos Norte, dito sa Lawag. What a way to start our Lawag food tour, Jack. Nagsisimula pa lang. Gawin natin, proceed sa next food trip. Lawag is a business and trading center of Ilocos Norte, boasting numerous diversified business activities and establishments. And to know more about this beautiful city, makakasama natin si Trixie ng Luxor Holidays. Well, Lawag City is the sunshine city of the north. So this is the city of love and light. So we're still recovering from tourism, but ongoing naman na maraming tourists pa rin na nagpa-flock dito. Para sa'yo, paano mo i-define yung pagkain ng Lawag? Or Ilocos Norte overall? We have 23 municipalities kasi, di ba? So each of the different towns, we have something to offer. So napaka-diverse ng food ng Ilocos. So kahit saan ka kumain dito, we have always something to offer. It's lunchtime and syempre gusto kong kumain ng iba't ibang Ilocano ulam. At saan ba tayo dadayo kundi sa legendary karinderya na tinatawag na Mama Akep Dawang's Eatery. Dito ay matatagpuan sa San Nicolas, Ilocos Norte. Isang kainan na paborito ng mga bisita at mga lokal, serving authentic Ilocano food that will truly satisfy your hunger. Ayan naman, linuluto. Sir, Some of their best sellers are the dishes like crispy dinuguan, papaluyan or beef innards, paksiw or version nila ng papaitan, imbaliktad or beef stir fry, at ang kakaibang kilawin dahil ang kinikilaw nila dito is baka na hilaw. Okay, next, nandito tayo sa legendary Dawang's. Alam mo, Jax, no, nung nag-research ako na about sa Ilocos Norte food, Dawang's agad talaga. Yung parang number one. O, top of mind. Ano masasabi mo dito sa Dawang's? I know that Dawang's has been here for over 60 years. And I know it's a go-to place for breakfast as well. Itong Dawang's, ito yung isa sa mga unang karinderya sa buong Ilocos Norte. Located before in the back of the Capitolio. Maliit lang stall daw siya na talagang mainit. Pero people are lining up for it. Tayo ng mga 5 o 6 na ulam. Try natin to. Ito yung crispy dinuguan. So, para siyang crispy pork grind na binalutan ng dinuguan sauce. Ang sarap. Okay. You have like the classic pork cracklings, malutong, and then nakababad sa kanya, sobrang creamy. Parang dinuguan sauce. Sarap. It's savory siya na konting sour lang na perfect. Tsaka ano, alam mo yung parang may konting irony taste siya galing sa dugo. Pero hindi nakaka-turn off. Sarap. This is the beef intestine. Okay, beef intestine. Ito yung papaluyan. Papaluyin. Papaluyan. Sige, kuha ko ng konti dito. Parang balance. Alam mo yung anggo? Alam mo yung anggo na term? Yung parang amoy. Yung laman loob. Ito may konti pa, pero maganda sa kanya, nakakadagdag sarap siya. I mean, parang yung natunaw na sibuyas na nandun. So, yun yung nagpa-flavor sa kanya. And then may konting kapit sa labi mo, may konting oiliness. Imbaliktad, basically, baka lang siya na ginisa, na may suka tapos sibuyas. So, itsura niya, kala mo corned beef lang eh. Pero not fully cooked siya. Para siyang pinakyut na beef stick. Parang gano'n, alam mo yun? I mean, yung sibuyas nagpapalasa. And then yung karne niya, syempre expect mo, hindi siya sobrang lambot. Kasi yung pagkaluto sa kanya, sinadya talagang, yun na yun eh. Ito yung paksiw na tinatawag nila, papaitan dito. So pag sinabi mo yung paksiw, papaitan. Sarap. Ilocano comfort food. Oh, I mean, Pwede na. alam mo to be honest, this might be one of the best versions ng papaitan na tikman ko. I mean, paksiw. Hindi siya sobrang bitter. It's like on the saltier side. At the same time, very savory na, alam mo, flavorful eh. Oo. Pero not in a bad way. Kasi ibang papaitan sobrang pait. Ito, Parang suwabe. overpowering yung papait. O, tas sobrang lambot ng karne. Meron tayo dito. Ito nakatim dato sa La Union ito. Ito yung kinilaw. Pero usually, ang kinikilaw natin seafood, isda, or, di ba? Pero ito, baka.
So, raw meat siya. So, para tong beef sashimi. Yes. Parang gano'n. Carpaccio. Oh, so, ang gagawin daw, pwede mong gawin, meron tayo itong fresh papait. Ito yung pinaka galing dun sa pangalawang stomach daw. To be honest, it's not for the faint of heart. Medyo mabaho siya. Hindi seryoso ha. I mean, in-expect ko naman na ganyan amoy niya. Pero, bukod sa amoy, kailangan mo talaga siyang tikman. So, titikman ko siya. Game ka ba? Game. O, tikman ko konti. Let's go. Feel ko konti lang dapat. Uy. Okay. Oh. Acquired taste to. Yes, acquired. Oh, parang hindi siya talaga dapat siya tinitikman as is. Hinahalo talaga siya. Which is, ang dapat ginagawa ka daw talaga dyan, ilalagyan mo yung ating kinilaw. Tapos haluin natin. Kuha ko ng sibuyas tsaka karne. Okay, this is interesting. Cheers. Cheers. Ito bagay. I mean, yung pait, nandun pa rin. Pero mas ang ibabaw yung tamis ng sibuyas. And then yung napaka-fragrant and flavorful na suka. Yeah. Na-balance out niya, di ba? Parang nalis yung konti bitterness, pero nalalasahan mo pa rin. Alam mo ako, gusto ko pang dagdagan ng extra papait. Adventure ka. Gusto ko talagang matikman eh. Sabi nga ni Sir Joel ito daw ay pampagising. Hindi mo na kailangan ng kape. Yeah, I can Which is tell. kailangan natin ngayon na wala tayong tulog. Titikman ko. Cheers. Nagsisi ako. Nilagyan ko na pa. Hindi ko na pala nilagyan. Pero, I mean, mas nalasa ko yung pait niya. Kakaiba eh. Alam mo yung very exclusive nung lasa nung mga luto dito sa Dawangs. I mean, sounds familiar, looks familiar, pero when you taste it, iba eh, parang okay. Ito pala yung signature na lasa ng Ilocano food. Parang kinuha nila yung dish and they perfected it. And then they put it on their menu. At sarili. The fact siguro, Jack, na yung mga kumain dito ay mga kilalang tao. Di ba, mga sa politika o kahit sa showbiz man. Yan, parang malaking parte na itong Dawangs sa turismo ng buong Ilocos Norte. Alam mo, overall, itong mga pagkain sa Dawangs, they-describe ko lang siya na very bold. Alam mo yun, strong, bold, flavorful, yun na yun eh. Pero comforting pa rin. Exactly, oo. Next, dahil madaming negosyanteng Chinese noong unang panahon sa Lawag, ay naimpluwensyahan na din ang mga pagkain nila dito. Tulad ng La Moda Pansiteria na isa sa mga unang establishment sa buong Lawag at nagsaserve sila ng bestseller nila, ang Pansit Canton. Hindi basta-basta ang kanton nila dito dahil ito yung may kakaibang flavor at sila mismo nagawa nito. Sa sobrang sikat ng kanilang Pansit Canton, ay nagdi-distribute din sila ng mga uncooked canton sa iba't ibang lugar. Patayin din na kami. Okay, Jack, nandito tayo sa legendary La Moda Pancit. Since 1953. Grabe, parang iconic na to sa Iconic Lawag. for Ilocos Norte. Okay, so, nakikita mo, ito yung pinaka-pancit canton natin. Balita ko sobrang fresh ng noodles nila kasi sila mismo gumagawa. Nagsusupply din mismo sila. So, this looks insane. Grabe, yung texture nung pinaka-pancit canton natin, kakaiba, parang ramen eh. Very fresh talaga Oo, parang crossover ng pad thai tsaka ramen. So, may nakita ko ditong bagnet o chicharon nila. Nakita ko minced pork, gulay, iba't ibang carrots. Sige, tikim tayo, kuha ako. Oh, nice. Grabe. So, La Moda is really well known sa mga birthdays, mga parties. Ito talaga yung kinukuha nilang a must talaga on the menu kung may mga celebration. Oo. Especially mga weddings. Kasi tayong, hindi lang naman Ilocano, pero lahat tayong mga Pilipino, pag may birthday, celebration, pansit talaga. Pero itong La Moda, La Moda for Ilocos Norte.
Oh, sarap. Top tier. Pancit Canton, no? Ang sarap. Alam mo, gusto sa noodles niya, it's so fresh. Sa same time, parang may konting bounce. Alam mo yun, hindi siya chewy, lambot lang eh. Pero may konting bounce siya. And then, maganda doon, it's kinda moist galing sa pork stock. And all of the ingredients, different textures ng gulay, yung lechon kawali, or bagnet, rather. Oh, this is nice. This is a one rich, flavorful Pancit Canton. Ang ganda ng combination nila. Oh, Pero tama ka, it's like pad thai with ramen. Ganun ang oh. texture, no? Yung Pancit Canton na, hindi gaano maalat. Yes. Pero ang sarap. Alam mo saan nanggagaling yung sarap nila? Doon sa pancit mismo yung noodles. Kasi nga, kahit nga yung noodles, di ba kanina pinapapak natin kahit hilaw. What keeps La Moda surviving this long? With no change sa recipe? Talagang the recipe is outlast generations. Since 1953, hanggang ngayon ganun pa rin. Ganun pa rin yung recipe nila. I also love the vibes. Like, para ka lang nasa bahay din talaga na malaki. Naglulutuan ka lang ng lola mo. Alam mo yun? Try na rin natin tong Shanghai. Gidip natin sa sauce. Partner daw talaga nito ng pancit nila. Manalo. Basically, the sweet sour sauce. And then, sobrang lutong lang din talaga. Yung Shanghai natin. Alam mo, crispiness niya. Oh, alam mo, Jack, January pa birthday ko, pero parang happy birthday to me. Ang sarap. From one noodles to another noodle dish, isang paboritong merienda ng mga kabataan dito ay ang Crispy Mickey ng Seashells. Isang unique noodle dish with a thick chicken soup as base at ang pinaka-noodles ito ay yung crispy-fried Mickey. Sí. Taysok naman. Tayo sa Seashells, Crispy Mickey. So, eto, Jax, pagkakaiba niya, literally, parang naka-fried yung pinaka-Mickey niya. Tama ba? Looking forward ako dito kasi actually I've never tried this and I haven't heard of them before. Makita medyo may kalaputan eh, no? So, may mga chicharon din. Sige, kuha tayo. Alam mo, this reminds me of goto or lugaw. O parang maluya. The chicken stock nandun. And then kada higop ko, nandun yung mga malulutong na parang maliliit na chicharon. Sabay natin tuklasin to, Jack, dahil first time mo rin. Tapos durugin na natin yung parang ano to, yung crispy palabok eh, no? Oo. Idudurog mo siya dun. Very unique, very playful. Pero yung texture niya, I mean, basically, lutong lang din talaga eh. Sobrang funky ng mami na to, parang kakaiba. Perfect partner daw yan. Itong chicken lollipop. Akala mo ka ng chicken lollipop sa Ilocos Norte. May sariling marination na rin siya. Different and better niya. Manok loob. Na basically, salt, pepper, yun na yun. Okay. For our main event, let's go to the grandest home of the authentic Ilocano food. This is La Preciosa, a vintage diner-like restaurant that preserves Ilocano food. Makakapanayam natin ang owner nito na si Miss Pam, an Ilocano food advocate, and I wanna know what's her opinion about the food of Ilocos. Well, alam na ng lahat kasi that we are frugal, we are very practical people, but I think it's really the definition of Ilocano cuisine and food. Practical. The fish, seafood that we get from our shores, we sell so that we have money to buy raw ingredients. Sa modernong panahon ngayon, si Miss Pam ay nagpe-preserve ng mga lumang putahe ng Ilocos at sinaserve niya ito sa kanyang mga loyal customers. I wouldn't say it's a dying culture, no. For as long as we encourage our farmers to plant raw ingredients that we need for our dishes, we can preserve that. It's more of really preserving our main ingredients, which are our vegetables. And for as long as we have backyard farming, for as long as our farmers keep producing or keep planting the vegetables that we need for our dishes, we will preserve.
Sa mga hindi nakakaalam, mayaman sa vegetation ng Ilocos at isa din to sa pangunahing hanap buhay ng mga lokal dito. Kaya madaming putahe ang gawa sa gulay na sikat sa Ilocos na hindi pamilyar sa akin. Katulad itong tinatawag na baradibud, which is a stew na gawa sa mixed vegetables. At dito sa La Preciosa, unique and organic ang mga gulay na gagamitin ni Miss Pam. Tulad ng bulaklak na malunggay, alokon, at iba pa. You have the bunga ng malunggay, which is not all year round. You know, the bunga comes out during summertime. This, lalapot ito as thick broth. So, and then you just let it, first this one, kasi matagal yan. I want it with kamatis, so let's do it with kamatis. Layering them, there's your alukon. Ano na? Okay, I'll layer na the gulay, ha? This is how we use it. So we take it out like this. Umorder din kami ni Jax ng iba pang Ilocano food na bestseller nila na talaga namang tatapos ng isang masayang food journey namin dito sa Lawag. Okay, Jack, ang gandang ending nito para sa ating Lawag food tour. I mean, this is like heirloom recipe. As in, authentic pa sa authentic na Ilocano food. Totally looking forward to this. The At, very ending of our trip to Lawag. Anyway, gusto ko muna tikman tong Sam's sugarcane juice. I mean, pang refresher lang. Ito yung ginagawa kanina. And fresh sugarcane. Oh, sarap ah. I mean, sweetness ang galing doon sa organic na Organic. sugarcane. So it's not in Sarabasa. In Sarabasa. So parang siyang tinuno Yes. na may papait. Sige, kuha ako. Yung smoky, lambot, sibuyas nandun, luya nandun. And then, parang may mga atay din, no? Gusto natin, ito yung kilawin na fish. Hindi ko lang kung tuna to, pero tikman ko na lang. Fresh. Lalo yung suka na yung vinegar. Ang sarap. Next meron tayo dito ang warek. So parang version to ni dinakdakan. No? Sige. Parang hindi dinakdakan na mas magulay. No? Parang salad yung dating. It's one of the most savory na dinakdakan tikman ko. I mean, alam mo sa Manila, usually nalagyan na mayonnaise to para mas hindi palasa. Ito hindi, wala. Ang sarap. Di ko naman yung cream niya, nagagaling ba nun ko, may utak ba yun? Pero ang sarap nun. Ito yung tawag na Bagbet. bagbet. Kasi pinakbet na bagnet. Nakatulong yung ambience eh. No? It's like going back. How many years ago? Parang pinagkikwento ko. Yung mga kinikwento ng lolo mo, parang natitikman mo. Yan talaga yung idea niya. No? Eclectic. If you could see the mga, each table has a different drug underneath it. So, talagang eclectic. Tsaka alam mo yung parang, alam mo, sabi nga ni Miss Pam, no MSG, like organic, as much as possible healthy, fresh from farm, ibang klase. Pero dito ang pinaka-na-intriga, ito yung linuto kanina. Ito yung tinatawag na? Balikibud. Okay, so, para siya, ano mo sabi niya, parang kamag-anak siya ng pinakbet or dinengdeng. Sige, kuha ko dito yung squash natin, na-squash na. Tapos yung mga special gulay. Sobrang unique ng mga gulay dito. Siguro yung halos 80% ng mga gulay dito is first time kong matikman. Katulad nitong, ito sabi niya mahal daw ito. Alakon. Ha? Alakon. Alakon. Very healthy tasting. After all of that greasy, flavorful food, this is like a nice palate cleanser. Yes. Not overly spice. Walang talagang natural. O parang lahat ng flavors nanggagaling doon sa gulay. Nanggagaling doon sa squash, doon sa baby, mga maliliit na tomatoes na yun. And then, isa pa nagpapalasa. Actually, nagpapaalat nito is yung parang mga shrimp. Yes. Maliliit na shrimp. Oo. Last question to sa'yo, Jack. Itong La Preciosa, anong sinisimbolize nito sa'yo? Parang Gosh. bilang Ilocano? This is the epitome of Ilocano food. I would tell everybody to come here if you want to really experience the talagang authentic Ilocano food. La Preciosa is it. Galing. No doubt about it. Hi, I'm Vice Gov Cecil Marcos,
And I'm inviting you to come to Ilocos Norte to experience the delectable food that we have. So truly, it is a good time for you to come over so that you can experience the delectable food that we have here in Ilocos Norte. You have to try it yourself and see it for yourself so that you can really decide if it is worth it or not. But I'm sure you'll find it worth it. Thanks. Okay, dito nagtatapos ang ating ultimate lawag food tour. Paring Jax, maraming salamat. Maraming salamat sa'yo. Mukhang may gusto kong promote. Guys, Urban Corn Dog Company and the Palong Cake Factory, American food po sa Pilipinas. I am inviting you guys to please try our food. Go to our Facebook pages. Nagsimula dito sa Ilocos Norte, ngayon nasa Manila. So please check us out on Facebook and try our food. Okay, all of the Facebook page, nakalink sa description below. Maraming salamat din sa Luxor Holidays para sa pagtulong sa episode na to. Hindi naging possible itong wala sila. If gusto nyo ng proper tourism dito sa Ilocos Norte, perfect na perfect ang Luxor Holidays. Maraming salamat sa manonood ako si Chewy dito sa Ilocos Norte. Nagsasabing stay safe, good night and goodbye. Bye. Parang wala ka nang nahina na. Dami na ako na rin. Tara, harap tayo bagnet. Okay, nandito tayo sa Seashells by the Seashore, but the Seashore in the Seashells. Hindi ko lang kung tama yung sa... Pero nandito atin lang, oh. Parang siyang pinakyut. Pagiging... Oo nga eh. Kita nagbibideo kami.